Dumating si Naruto para tumulong sa isang team ng Allied Shinobi Forces na pinamumunuan ni Kari. Hirap na hirap sila kalabanin ng isang samurai na muling binuhay, at agad itong nakilala ni Naruto bilang si Tatewaki, isang lalaking nakasama niya dati sa isang mission. Nag-flashback si Naruto sa panahon na inutusan sila ni Tsunade, Team Asuma at siya na pumunta sa Land of This para dukutin si Shu, anak ng daimyo, bilang bahagi ng kasunduan. Nag-iisip ng plano si Shikamaru para makidnap si Shu. Ang plano, pasalihin si Choji sa isang eating contest sa kastilyo ng Land of This at siguraduhing second place lang siya. Sa contest, super bilis kumain ni Choji, parang walang bukas. Bago magsimula ang final round, ginamit ni Ino ang mind-body switch technique para makontrol si Shu at sabay pumunta sa CR. Doon, gumamit si Naruto ng transformation technique para magpanggap bilang si Shu. Nang makabalik si Shu sa sarili niyang katawan, nagtanong siya kung sino si Shikamaru. Ipinaliwanag naman ni Shikamaru ang mission nila. Habang nasa final round ng eating contest si Choji, handang-handa na siyang lumunin ang huling barbecue chicken para manalo. Pero last minute, ginamit ni Shikamaru ang shadow imitation technique para pigilan siyang kainin yon. Dahil dito, naging second place si Choji, perfect na parte ng plano, at si Aizono ang nanalo. Nagtagumpay ang Team Asuma sa pagkuha kay Shu at dinala siya sa kustodiya. Nag-book sila ng kwarto sa isang inn para magpahinga. Samantala, si Naruto ay patuloy na nagpapanggap bilang si Shu at hirap na hirap sa mga araw-araw na gawain nito. Sa kabilang banda, papalapit na sina Deidara at Sasori ng Akatsuki habang nag-aasaran pa rin sila. Ang totoong Shu naman ay panay ang chill, nag-e-enjoy sa mga bagay na hindi niya dati nagagawa. Pero hindi nagtagal, nabuking si Naruto dahil napansin ni Tatewaki at Chiyo na iba ang style niya sa pakikipaglaban. Hindi siya ang tunay na Shu. Nang mabaigo siyang makatakas, napilitan si Naruto na ipaliwanag ang buong pangyayari. Pero biglang umatake si Sasori gamit ang kanyang sandamakmak na puppets at si Deidara naman ay panayang pasabog sa buong Land of This. Hinarap ni Tatewaki si Sasori at pinagalitan ito dahil kahit patay na ang daimyo ng bansa, loyal pa rin siya sa kanya. Sa huli, natalo si Tatewaki at tinamaan ng lason galing sa puppet technique, prosthetic arms and bun ni Sasori. Pagkatapos ng labanan, umalis na ang Akatsuki. Si Yamato na nakamasid mula sa malayo ay nagkomento na kahit papaano naging maayos pa rin ang misyon. Sa kasalukuyan, nalaman ni Tatewaki na ligtas sina Chiyo at Sho at kasama na ng iba pang daimyo na iniingatan ng Daimyo Protection Squad. Natuwa siya sa balita at tumigil na sa pag-struggle. Habang iniisip niyang sanay makita niya ulit sila, payapa nang lumaya ang kaluluwa niya at unti-unting naglaho ang kanyang katawan. Nag-uusap si Toby at Zetsu tungkol sa pag-test ng trial version ng Infinite Tsukuyomi pero kailangan muna raw niyang malaman kung ano ang gusto ng magiging target. Ginamit niya ang telescope technique para makita si Naruto sa apartment nito na board at naglalaro ng baraha kasama ang dalawang shadow clones. Samantala, kararating lang ng Team Guy galing sa mission. Nagsuggest si Tenten na magpunta sila sa public bath. Tumanggi si Rock Lee dahil kailangan pa raw niyang mag-training. Habang nagtitraining si Lee, nadaanan niya si Naruto na nakatulala pa rin sa apartment. Naisip niyang yayain ito, pati ang iba pa nilang tropa, na magbanyo trip para di na siya malungkot. Sa loob ng bathhouse, pinapayuhan ni Sakura si Hinata na mag-relax, pero nagrereklamo si Hinata tungkol sa laki ng hinaharap niya na ikinainis ni Sakura. Habang naliligo ang girls, nagkukwento si Naruto sa boys na darating si Lee matapos ang training niya. Si Akamaru, na nag-transform bilang si Kiba, pumasok ng palihim at nagpakalat ng sabon sa sahig. Nadulas si Choji at gumulong papasok ng bathtub, dahilan para bumaba ang tubig. Kaya pinagamit ni Shikamaru kay Choji ang multi-size technique para tumaas ulit ang tubig. Habang nagtitraining sa ibabaw ng changing area ng girls, nabutas ni Lee ang kisame at nahulog, sakto kay Ino na galit na galit. Si Naruto naman, na sinubukang sumilip kahit pinagsabihan na ni Neji na saksihan ang galit na reaksyon ng girls kay Lee. Pero alam ni Naruto na ginawa lang ito ni Lee para mapasaya siya at hindi siya malungkot. Kaya ipinagtanggol niya ito. Ang hindi alam ni Naruto, may brand na Aikit sa likod ng tuwalya niya, kaya inakala ni Sakura na underwear snatcher siya at pinagsusuntok siya. Dahil sa gulo, naruin ang bonding at bumalik si Naruto sa apartment, malungkot pa rin. Kinagabihan, dumalaw ang boys sa bahay niya para maglaro ng baraha. Pero pag alis nila, nalungkot ulit si Naruto dahil sana raw nagstay sila para kumain. Dahil dito, nag-decide na si Toby na alam na niya ang totoong wish ni Naruto. Kasama ang mga Zetsu clones at buong Akatsuki, sinimulan na nila ang limited version ng Infinite Tsukuyomi para gamitin kay Naruto.
Habang patuloy na naghahanap ng mga natitirang kalaban, nadiskubre ng 3rd Division ang isa pang muling binuhay na shinobi, si Master Chen, isang kilalang bayani ng Konohagakure na inakalang namatay na noong 3rd Shinobi World War. Tuwang-tuwa si Might Guy sa posibilidad na makalaban ng isang sikat na taijutsu master, pero bilang Konoha's Sublime Green Beast of Prey, napilitan siyang umatras at dumpensa sa lakas ng matandang kalaban. Isang shinobi ang nakatakas mula sa laban at, sa paghahanap ng tulong, nakita niya si Rock Lee na agad tumakbo para tumulong kay Guy. Nakita ni Lee ang alamat na minsan na niyang nakilala noong genin pa siya. Ikinwento ni Lee ang kasaysayan niya kay Chen bago sila magsimula ng labanan. Sa huli, napigilan ni Lee ang Leaf Dragon God technique ni Chen gamit ang sarili niyang teknik na tinawag niyang One-Man Front Lotus, isang teknik na sinadya niyang gawin para ma-counter ang paikat na hangin ng kalaban. Habang unti-unting nagkakawatak-watak ang immortal na katawan ni Chen. Naalala niya ang kanyang dating estudyante na hindi rin marunong gumamit ng ninjutsu at kung paano ito namatay sa panahon ng digmaan. Tinanggap ni Chen na panahon na para ang libingan niya ay magkaroon ng saysay. Habang lumuluha, sinabi ni Lee na dadalhan niya ng mga onigiri ang libingan ni Master Chen bilang paggalang. Habang naglalaban ng mga shinobi sa lugar kung nasaan si Dan Kato na nakakadena, laban sa natitirang puwersa ng White Zetsu Army, bigla na lang umulan sa gitna ng battlefield. Napansin ni Shikamaru na ang isang shinobi sa gitna ng mga clone ni White Zetsu at nagduda kung isa na namang muling binuhay na shinobi yon. Kasama sina Choji at Ino, nagulat ang tatlo nang makita nila ang pamilyar na mukha ni Yuta, isang batang nakilala nila noong bata pa sila. Sa ibang bahagi naman, sa Logistical Support and Medical Division, hinarap din ni Sakura si Yuta, pero sa pagkakataong ito, may kasamang pag-ulan ng nyebe sa paligid niya. Sina Kiba at Akamaru ay nakasalubong din si Yuta, pero sa bersyon nito na nagpapalabas naman ng mga kidlat at bagyo. Habang naaalala ng bawat grupo ang mga sandaling nakasama nila si Yuta noon, naisip nila kung paano nila ito matatalo sa gitna ng gyera. Samantala, si Naruto na papunta na sa battlefield, napansin ang tatlong magkaibang klaseng panahon, ulan, snow, at kidlat, na sabay-sabay nangyayari sa iba't ibang lugar. Kaya napaisip siya kung ano na namang kababalaghan ang nagaganap. Hirap pa rin ng tropa kung paano haharapin si Yuta na nabuhay ulit, kaya puro iwas lang muna ang ginagawa nila sa mga atake nito. Kinausap ni Ino ang tatay niya gamit ang jutsu at humingi ng tulong para makakonekta sila sa iba pa nilang kakampi. Doon nalaman nila na sina Sakura, Kiba, at Akamaru ay may kanya-kanya ring encounter kay Yuta. Gulat na gulat ang lahat sa nangyayari at hirap silang makaisip ng paraan kung paano nila isil si Yuta, gaya ng ginawa nila sa ibang mga shinobi na nabuhay ulit. Habang nagre-recall sila ng mga alaala nila noong bata pa sila kasama si Yuta, si Naruto ay nakasalubong din ng isang Yuta na bawat huni ay may kasamang malakas na hangin. Sa huli, nalaman nila na dati pa lang, hinuli na pala ng mga anbo ng Konoha si Yuta at dinala para imbestigahan. Doon napagtanto ni Naruto na sila mismo at ang iba pang mga bata noon ang naging dahilan kung bakit namatay si Yuta. Nalaman ni Naruto na may 4 na Yuta sa iba't ibang battlefield at nang marinig niya ang pag-whistle nito, naalala niyang siya mismo ang nagturo nun kay Yuta. Sinabi niya sa mga kasama na ang mga Yuta na kalaban nila ay mga nakamaskarang White Zetsu lang pala. Dahil dito, nawala ang guilt nila at natalo nila ang mga Zetsu. Naalala ni Naruto ang nakaraan kung saan hinuli ng mga anbo si Yuta para tanungin kasi parang may mali sa chakra nito. Gumawa si Naruto ng paraan para makadistract sa anbo habang sina Shikamaru, Kiba, Akamaru, Ino, Choji, at Sakura ay palihim na pumasok. Na-paralyze sandali ni Shikamaru ang anbo gamit ang jutsu niya, pero nakabawi rin agad ang mga ito. Nang patotame na si Naruto, biglang gumanti si Yuta gamit ang lightning jutsu niya at pinatamaan ang mga anbo. Tinangkang tulungan ni Naruto si Yuta na makatawid sa ilog para makalayo, pero hinampas sila ng malakas na agos kaya nagkahiwa-hiwalay sila. Sinagip ni Yuta si Naruto, pero siya naman ang nalunod. Nang sinubukan nilang kausapin si Yuta, binura niya ang alaala nila tungkol sa kanya at sa mga pinagsamahan nila. Sa gitna ng war, ipinagtapat ni Yuta na patay na pala siya nung una pa lang silang nagkita. Isa siya sa mga unang ginamit sa Impure World Reincarnation ni Orochimaru nung time test pa lang ang jutsu. Ikinwento rin niya na ang clan nila ay naglalakbay at nagbebenta ng panahon dahil kaya nilang kontrolin ang weather. Magaling si Yuta dito pero mahina ang katawan niya kaya maaga siyang namatay. Pagkatapos, tinakpan ni Yuta ang sarili ng snow at pinaulanan ng kidlat ang sarili niya. Nanlumo sina Naruto at ang iba sa nasaksihan nila. Para mabawi ang mga pinakamalalakas niyang pawn, nagpadala si Kabuto ng mga pinakamahinang shinobi na muling binuhay gamit ang Impure World Reincarnation para umatake sa Allied Shinobi Forces. Ginamit niya si Torun para tawagin sila.
Sa gitna ng laban, lumitaw si White Zetsu at napansin niyang mga palpak na produkto ng Impure World Reincarnation ang mga kalaban. Napansin ng Allied Shinobi Forces na mahihina ang mga ito at tanging dami lang ang bentahe nila. Ilan sa mga muling binuhay na shinobi ay dating mga kaibigan at kamag-anak ng mga kasapi ng Alliance. Si Osoy, na dati ring partner ni Toroy at tatay ni Musai, ang nagpaalala sa kanila tungkol sa plano ni Kabuto na bawiin ang mas malalakas na pawn. Nang malaman nito, agad na in-inform ng Allied Shinobi Forces ang HQ na may mga muling binuhay na shinobi na patungo sa lugar ng Third Raikage. Nagkaroon ng flashback kung kailan nagsimula si Kabuto sa pagnanakaw ng mga bangkay matapos niyang ma-absorb ang cells ni Orochimaru. Pinamunuan ni Toro ng grupo ng mga rebeldeng shinobi na muling binuhay. Ginamit nila ang winding smoke technique ni Heiji para makatakas mula sa Shinobi Alliance. Nang matagpuan nila ang selyadong katawan ng Third Raikage, may isa sa kanila na agad tumakbo para tanggalin ang ceiling tag pero natrap siya. Gumamit si Dame Arrow ng Earth-released Sand Dance para alisin ang mga tag. Paglapit nila sa tag ng Third Raikage, hinagisan ito ni Chukaku ng rosaryo at nagsimulang magdasal. Pero bago pa niya masira ang tag, dumating si Temari at inatake siya. Pagkatapos, lumitaw si Dame Arrow sa harap ni Temari at nagdeklara ng pagmamahal niya sa kanya. Nagkaroon sila ng mahabang usapan bago tuluyang masil ng Allied Shinobi Forces si Dame Arrow. Hinarap naman ni Temari si Torun na nagtatago sa likod ng bato. Sa kanyang ikalawang atake, napagtanto ni Temari na hindi na pala si Torun yun, isang clone lang ang naiwan. Nagulat si Kabuto sa skills ni Torun at nagdesisyong gamitin siya sa mga susunod na plano. Pagkatapos makatakas mula sa Shinobi Alliance, nakahanap si Torun na nabuhay muli gamit ang Edo Tensai ng lugar na malayo para maisagawa ang isang espesyal na kinjutsu gamit ang kakayahan niya. Pero natuntun siya ni Shino gamit ang kanyang mga Kakaichu bugs. Nagsimula agad ang labanan para pigilan ni Shino ang plano ni Torun. Pagharap nila sa isa't isa, tinanong ni Torun si Shino kung nagkaroon na ba ito ng mga kaibigan habang inaalala ang nakaraan nila. Noong bata pa sila, si Shibi ang naging tagapag-alaga ni Torun matapos mamatay si Shikuro. Parang magkapatid ang turingan nila ni Shino. Ipinakita pa ni Torun kay Shino ang mga insekto niya at siya na mismo ang nagboluntaryo na sumama sa route para hindi na makuha si Shino. Doon sa route, nagkaroon din siya ng matalik na kaibigan, si Fuyamanaka. Sa gitna ng labanan, ginamit ni Torun ang mga natutunan niyang taijutsu mula sa route at tinadyakan si Shino sa tiyan. Buti na lang, dumating si Naruto, isang clone niya, para iligtas si Shino bago ito tuluyang mahulog sa kinjutsu ni Torun. Ipinaliwanag ni Shino ang abilidad ni Torun kay Naruto na wag hahawakan ang balat ni Torun dahil doon dumadaan ang laso ng mga insekto niya. Sinubukan ni Torun ang Poison Cloud technique niya mula sa malayo pero nablock ito ng insekto ni Shino. Nang malaman na bawal siyang mahawakan, sinugod ni Naruto si Torun. Gumamit si Torun ng Kenjutsu at espada, pero nabasag din ito ni Naruto. Nakapagpalanding si Naruto ng Rasengan, pero muntik siyang suntukin ni Torun, buti na lang. Pinagitnaan siya ni Shino at siya ang tinamaan. Naguluhan si Torun kasi hindi tinablan si Shino ng Rinkaichu, insekto niyang may lason. Doon niya nalaman na ang tinamaan pala ay mga insekto ni Shino na ginamit bilang armor. Ipinaliwanag ni Shino na pinayagan niya ang sarili niyang insekto na mag-breed sa insekto ni Toru noon pa, kaya naging immune na sila sa lason. Ginamit ni Shino ang mga ito para ma-paralyze si Torun at nilagyan ito ng ceiling tag, kaya natigil ang kinjutsu at na-neutralize na siya. Habang nakastop si Killer Bee para mag-curl na naman, sinabi ni Gyuki na malayo na ang lamang ni Naruto sa kanila na ikinainis ng Beast. Dumating si Motoy at sinabi kay Bee na inutusan siyang tumulong. Habang papunta sila sa battlefield, may mga White Zetsu army sa paligid na nagplano ng ambush laban sa kanila. Si Kabuto Ikushi, na nakalocate rin kay Bee, ay nagdesisyong i-activate ang isa pa sa kanyang mga special war potentials para hulihin si Bee lumabas mula sa ilalim ng lupa ang isang kabaong. At habang umangat ito, na-expose din ng mga White Zetsu na nakatago. Lumabas sa kabaong si Blue Bee, ang dating Jinchuriki ng Eight Tails. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Bluebee na hindi niya kontrolado ang katawan niya at kailangan nilang tumakas. Pero sinabi ni Bee na hindi ganoon kalakas si Bluebee kung wala si Gyuki. Biglang nag-transform si Bluebee sa version 2 na ikinagulat ni Bee at Motoy. Doon nalaman na si Orochimaru pala ang may kagagawan kung bakit namatay si Bluebee at kung bakit nagwala si Gyuki 30 years ago. Nilason daw ni Orochimaru si Bluebee at kinuha si Gyuki para makakuha ng cells nito. Dahil dito, nagwala si Gyuki at winasak ang paligid. Nag-away si Bee at Bluebee gamit ang parehong version 2 form.
Sa tulong ni Motoy, naiparating ni B ang nararamdaman niya kay Blue B na tuwa si Blue B na may nahanap si B na pumuno sa pagiging Jinchuriki niya. Habang nawawala na ang katawan ni Blue B, inutusan niya si B na tapusin ang gyera. Tumakbo si B papuntang battlefield habang sinasabi na doon palang magsisimula ang totoong gyera niya. Sa isang kagubatan malapit sa battlefield, hinarap ng 5th Division na pinamumunuan ni Mifune sina Kimimaro at Chiyo na muling nabuhay. Agad umatake si Kimimaro at pinatumba ang ilang miyembro ng batalyon. Nag-utos si Mifune na umiwas sa panganib ng direct na laban sa kanya. Sumunod si Chiyo sa labanan at ginamit ang isang samurai bilang puppet para atakihin si Mifune. Halos mapatay ni Mifune ang kakampi niya habang nagtatanggol, pero buti na lang dumating si Konkuro at pinutol ang chakra threads na kumokontrol sa samurai. Kaya naiwasan ng sakuna. Nagulat si Chiyo sa presensya ni Konkuro lalo na nang makita niya ang puppet na dala nito. Nakaramdam siya ng biglang guilt at naalala ang mga kasalanan niya kay Sesori. Bumalik sa isip niya ang nakaraan nung namatay ang mga magulang ni Sesori, si Komushi lang ang naging kaibigan nito. Pero namatay si Komushi dahil sa palpak na medical intervention ni Sesori. Sa kahilingan ng nanay ni Komushi, ginawa niya itong human puppet. Balik sa laban, umatake si Chiyo kay Konkuro gamit ang mas maraming samurai. Pero hinarang ni Konkuro gamit ang puppet na mother at father. Nagulat si Chiyo nang makita kung paano niya ipinwesto ang dalawang puppet, pamilyar sa kanya ang galaw. Narealize ni Konkuro na hindi pa rin tuluyang nakaka-move on si Chiyo sa guilt niya. Habang hawak ang chakra threads, bumalik ulit sa alaala ni Chiyo ang nakaraan ni Sesori kasama ang mga magulang niya. Sinabi ni Konkuro na ipinagkatiwala ni Sesori ang mother at father puppet sa kanya para sa future generation, kaya mas lalo siyang nagulat. Inamin ni Chiyo na nasa mabuting kamay ang mga puppet at bigla siyang nawala ng malay, ikinabahala ni Konkuro. Pero kunwari lang pala yon, nagpapatuloy pa rin si Chiyo sa pagharap sa kanya. Nakakuha ng impormasyon ng headquarters na iniwan ni Omoy ang pwesto niya sa gitna ng gyera, kaya agad nila itong kinontak si Kakashi para kumpirmahin. Kinumpirma ni Kakashi na totoo nga. Naisip ni A na baka tumakas si Omoy, pero dinepensahan siya ni Kari kaya napawi ang duda. Nagbigay pa ng dagdag info si Sai, baka daw papunta si Omoy sa 7th Front kung saan dapat tutulungan ng Thundercloud Unit ang Water Attack Raid Unit, pero hindi raw nakarating ang tulong. Pinaghihinalaan nilang nag-aalala si Omoy sa supply unit na puro bata ang laman. Tumawag si Omoy sa headquarters at nangakong ililigtas niya ang mga bata sa loob ng 1 oras. Umaasang nagsa-celebrate na ang mga bata pagdating niya, nagpadala ang HQ ng Shadow Clone ni Naruto para tumulong laban sa 2,000 White Zetsu Army. Pagdating sa 7th Front, puro bangkay ng mga Kurigate Nin ang nakita ni Omoy at napakaraming White Zetsu clones. Sakto namang dumating ang clone ni Naruto para tumulong. Pero dahil sa pagkakamali ni Omoy, nasaktan niya ang clone ni Naruto kaya na-dispel ito. Mag-isa na ulit siya at pinilit niyang bumalik ang fighting spirit niya kahit sobrang dami ng kalaban. Habang sumusugod siya, hinarap niya ang mga White Zetsu clones na apektado ng pulang lupa at naglalabas ng lason sa hangin. Samantala, ang Thundercloud Unit ay nakatago sa isang estatwa malapit sa lawa, pinamumunuan ni UK, at pilit lumalaban sa mga kalaban. Sa wakas, sumugod si Omoy sa gitna ng gulo para iligtas sila. Gumamit siya ng lightning bolt sa ilalim ng tubig at winasak ang maraming Zetsu clones. Lumabas na rin ang Thundercloud Unit at nakipaglaban kasama ni Omoy. Sama-sama nilang winasak ang mga kalaban. Pagkatapos ng laban, kinontak siya ni A at sinabing kung gusto niyang tapusin ang mission sa loob ng 1 oras, kailangan niyang bumalik agad. Pero kung hindi siya umabot sa oras, si A mismo ang magpaparusa sa kanya. Habang patuloy ang kaguluhan sa lahat ng battlefield, sobrang nahihirapan ang Allied Shinobi Forces sa pagharap sa mga kalaban na White Zetsu clones. Pero dumating si Naruto at nagdala ng pag-asa. Sa ibang lugar, tuloy pa rin ang labanan ng Daimyo Protection Squad laban kay Black Zetsu. Unti-unti kumalat ang mga shadow clone ni Naruto sa lahat ng battlefield, at unti-unting bumalik ang kalamangan sa panig ng Alliance. Nang makarating ang mga report sa HQ tungkol sa epekto ni Naruto sa gyera. Napangisi si Tsunade habang si A ay seryosong hindi nagpahalata. Pina-check ng Sensor Division ang galaw ni Madara, at sinabi ni Ao na gumalaw na ito kasama ang team ng mga Jinchuriki na ni-reincarnate. Samantala, sa lugar kung nasaan ang natitirang bahagi ng 4th Division, inilabas ni Kabuto Yakushi ang kanyang ultimate trump card gamit si Mo para mag-summon ng isa pang malupit na mandirigma. Nang bumukas ang kabaong sa summoning, muntik nang tamaan si Mo sa lakas ng paglabas ng bagong kalaban. May sensor sa Alliance na agad nakaramdam ng bagong threat. Nagulat ang lahat nang makita nila si Mo na nasa ibabaw ng bato, kaya na-realize ni Onoki na nag-split pala ang second Tsuchi Cage bago pa siya masil.
Nang tuluyang lumitaw ang bagong kalaban, sinabi ni Onoki sa lahat na si Madara Uchiha ang nakatayo sa harap nila. Akala ng lahat na yung Maskman na lumalaban kasama ang Zetsu Army ang totoong Madara, pero nung nakita nila ang Rinnegan at Sharingan ang nasa harap nila, na-realize nilang ni-reincarnate lang si Madara. Lalong naguluhan ang lahat, lalo na si Temari na nagpapaalala na nakita nila yung isang Madara sa ibang lugar. Kaya lahat ay nagtatanong kung ito ang tunay na Madara, sino yung isang nakamaskara.